Bago ang SONA ng Pangulo, tinalakay muna ng Kamara ang malaking problema ng disinformation sa bansa. Dalawang panukala ang ipinasa ng Kamara para matugunan yan. At nakatutok si Tina Panganiban-Perez. Sa survey ng Pulse Asia na isinagawa noong June 28 hanggang July 3 at 6, 2026, 72% ng mga Pilipino ang naniniwalang malaking problema sa bansa ang disinformation o mapanlinlang na impormasyon. Bagamat mas maraming Pilipino rin, o 56%, ang naghahanap ng mas trustworthy o mapagkakatiwalaang source kapag nakakakita ng magkaibang bersyon ng impormasyon. 41% naman ng mga may access sa internet ang naniniwala sa impormasyong nabasa o nakita online kung marami ang nagbahagi nito. Ang pinagmula ng balita o source of news naman at personal beliefs o personal na paniniwala ang pinakamadalas na ginagamit na batayan ng mga Pinoy para matukoy kung aling impormasyon online ang kanilang paniniwalaan. Ang problemang ito, tinukoy rin ni House Speaker Bogie D. sa pagbubukas ng second regular session ng 20th Congress ngayong araw. Sa gitna raw ng mas mabilis na pagkalat ng impormasyon dahil sa modernong teknolohiya, hindi lang daw kabataan, kundi maging ang mga adults daw ay nabibiktima ng misinformation. Sa kasamang palad, maging tayong mga matanda ay hindi na ligtas sa mga maling impormasyon na nagiging sanhi ng pag-aaway at pagkakawatak-watak. Huwag po sana nating hayaan na ang ingay ng social media ang humubog sa ating paniniwala. Kaya raw ipinasa ng Kamara ang Digital Media Anti-False Information Act at ang Child Online Safety and Protection Act of 2026. Pairalin natin ang katotohanan kaysa fake news, pag-unawa kaysa galit, at pagkakaisa kaysa pagkakahati-hati. Ang demokrasya ay nananatiling matibay kapag ang mamamayan ay sapat na may kaalaman at bukas ang pag-iisip. Sa pagbubukas ng sesyon kanina, tiniyak ni House Speaker Faustino D. III na patuloy na tinutugunan ng Administrasyong Marcos ang mga isyu ng inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin, krimen at katiwalian, katuwang ang Kongreso. Sabi ni House Majority Leader at Presidential Son, Representative Sandro Marcos, ahead of schedule naman ang Kamara at inaasahan niyang maipapasa ang mga nalalabing panukala. Pero nang tanungin kung pupuhayin ba ng Kamara ang investigasyon sa flood control scandal, sabi ni Representative Marcos na mahirap ito dahil hindi pwedeng imbestigahan ng isang institusyon ang sariling miyembro nito dahil hindi rin pagkakatiwalaan ng publiko ang resulta. Hayaan na lang daw ang Ombudsman at iba pang ahensya na mag-imbestiga. The institution should not investigate an issue wherein its own members are part of the accused. That's like asking a student to grade your own paper in an exam. Diba? Kahit anong magiging resulta ng pag-iimbestiga, kung i-resume sa lower house, ang sasabihin ng tao, sangkot naman yung tao dyan. Wala kaming tiwala sa report. So let's leave the Ombudsman and the necessary bodies to do that to do that themselves. Tina Panganiban-Perez, nakatutok, 24 oras.